Man tayo sa sa issue ng itong DPWH. Sinasabi ko na sa dito sa ito maganda to eh. Gusto ko lang pakinggan ninyo. Nag-inspect ito si Magalong at saka itong si Vince Dizon sa isang proyekto na pinondohan daw noong 2021 para gawin ng 2022. Tingnan nyo ang gagawin nila rito, isisisi nila to sa sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon, lahat ng infra bigay mo. Lahat ng dokumento nyo. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Iisip rin po. Kasi Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Hindi yung findings niyo. So, okay Ito yung findings to bibigyan ako ng background para maintindihan ng background. Tayo na to si Vince, nabaliw na eh. 2021 budget proposal for 2022 sa previous administration by Don. Doon niya sinimulan na palakpakan. Doon niya sinimulan. Walang kasalanan si Bongbong. Wala. Umpisa pa lang, niligtas niya na agad si Bongbong. Bakit? 2021, past administration. Yun kaagad ang bukang bibig niya. Ina nyo. Sige, diretso. Previous DPWH, previous administration. Ni-reiterate niya talaga. Previous. Walang kasalanan si Bongbong dito. Si Duterte may kasalanan. Pinondohan to for 96.5 million. Flood control. Okay. Totoo naman, kailangan naman talaga ng flood control dito. Kasi may community dito, may eskwela doon. So, ang sinabi ng community, talagang pag tumataas yung tubig dito, especially during the rainy season, binabaha sila. Okay. Pinondohan for 2022 budget, 2021. Talagang yun yung pino-point out niya eh. Wala siyang ibang gustong sabihin dito kundi kasalanan ni Duterte. Tangina nito, taga Duterte administration to Dating nasa administrasyon ni Duterte to ganyang kahudas ang mga yan. Okay. 2021, nagsimula na silang mag-procure, nagpa-bid na sila. Early bid pa lang, walang procure. 2021, nagsimulang magpabid. Sige, ako na magpapaliwanag. Binadgetan 2021, 'di ba? Meron yung nangyayari ngayon, yung nag-uusap-usap ngayon tungkol sa budget para sa 2026, 'di ba? So 2021 budget para sa 2022. So ngayon binadgetan para sa 2022. Okay. Gagawin 2022. Okay. Sino na presidente ng 2022? Si Bongbong, tama? Okay. Sino na ang naglagay ng bagong mga tao sa 2022? Kasi transition yan. 2022 election, 2022, uupo yung presidente. Di naman umupo yung presidente 2023. 2022, umupo yung presidente. Pag upo ng presidente, naglagay siya ng mga cabinet secretaries, tama? So that's 2022. Naglagay sila ng cabinet secretaries for 2022. 2021, ang trabaho ng nakaraang administrasyon, gumawa ng budget para sa 2022. Nagawa ng nakaraang administrasyon yung trabaho nila? Oo. Kasi nga, binadgetan itong flood control na ito noong 2021 kasi nga para sa 2022 gagawin. Kailan dapat matatapos yan? Sino na ang presidente pag natapos yan? Kasi kung ang nakalagay sa proyekto, ghost project, kasalanan ng nakaraang administrasyon. Pero kung ang nakalagay sa proyekto flood control, 2022 dapat magsisimula yung flood control na yun, project, tapos hindi nagawa. And then umabot ng 2025, ngayon nyo lang nakita sinong may kasalanan. 2022, kalahati ng 2022, iba na ang presidente niyan. Kung ang tapos niyan presidente na si Bongbong Marcos, hindi ba dapat yung DPWH ni Bongbong Marcos yung nakakita kung ghost project yan o hindi? Ngayon, kasalanan ng nakaraang administrasyon na ghost project yan? Hindi. Kasalanan yan ng kung sino na yung administrasyon pag natapos yan. Kasi ang magbabayad yan yung susunod na administrasyon na Tama?
May budget na yan. So, ang magbabayad yan yung susunod na administrasyon na. Kung ako yung bagong administrasyon, sinabi mo na may flood control dito, i-check ko, tapos ba? Alam nga naman sila Duterte mag-check nun. Tapos na yung termino nila. Sasabihin nyo na naman, ganun din yan dito sa 2025. Hindi. Kasi from 2022, 2023, 2024, 2025, lahat ng ghost project dyan, ang masisisi mo talaga, yung pamahalaan, yung pumirma ng budget, si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi siya ang presidente during that time. Ito 2021, presidente si Pangulong Duterte. Ginawan nila ng budget para sa 2022. Tama. Tapos 2022, sinimulang gawan ng proyekto. Nagpalit na ng administrasyon. Sinabi kompleto na. Naningil sa gobyerno. Yung nagbayad doon sa kontraktor, bagong administrasyon na, ba't kayo nagbayad? Nang hindi nyo sinicheck kung ginawa yung proyekto o hindi. Tapos isisisi natin sa nakaraang administrasyon. Yan yung sinasabi natin na mind conditioning ng mga hudas eh. Hindi nila pinaliliwanag eh. Procurement yon. Ang nanalo, St. Timothy. Yung sinasabi niyang si Romando, yun yung dami ni Diskaya. Okay, inamin na naman St. Timothy. ni Diskaya yon sa Blue Ribbon. St. Timothy, ito din yung nakita natin sa Bulacan, ito din yung nakita natin sa Mindoro. 2022, January, inaward niya. At Inaward. nagsimula na nagsimula, kuno. 2022, January January nag-start. So nag-start ng January, kasi ang eleksyon, Mayo eh. Tapos mga June, upo na yung presidente. Tama? Sila nung 2022. No, nung January 2022. Okay. October, nakalagay sa record, tapos na daw yung project. October, tapos na. Sinong presidente ng October? Si Duterte pa? Hindi, si Bongbong na. So kung natapos na ng October, anong gagawin ng contractor? Natapos na daw nila. Anong taon yun? 2022 din. Okay? Kasi yun ang timeline. Tapos, nagbayad na sila, nagsimula na sila magbayad, at nag-fully pay sila January 2023. Sino nagbayad? Current Administration 2023. Ginawa ng current administration yung due diligence, yung pag-check kung nagawa yung proyekto o hindi. Ba't natin isisisi kay Duterte? Yung trabaho, sila nagsimula, sila nag-budget, yung tatapos ng trabaho, administrasyon nyo. Ba't isisisi natin sa nakaraang administrasyon? Sila lang naman na nag-budget. Baka na naman sasabihin nyo, bakit sinisisi mo rin kay Pangulong Marcos yung 2025 budget? Sila lang naman na nagplano. Oo nga, sila nga nagplano, pero sila pa rin yung administrasyon at nag-deliver ng mga plano na yun. Ito, ang nagplano, sila Duterte, ang nag-deliver, administrasyon nyo na eh. Tinurn over sa administrasyon ninyo eh. October. Dineclare na completed na January 2023 naningil. January 2023, sinong presidente? Sino na ang DPWH secretary niyan? Bakit hindi chinek ng DPWH secretary kung tapos ba talaga yun? Naniningil ka eh. Dapat chinecheck mo, tapos ba yung proyekto o hindi? Yan, patay tayo dyan. Sinabi niya, aminado naman siya na hindi pa tapos, partially completed lang daw. Pero ang pangako daw sa kanya, nung contractor, bayaran mo na ako ng buo, huwag ka mag-alala, tatapusin ko. Okay, ngayon, tinanong natin yung community. Meron bang project dito? Simula nung 2022, or meron bang gumagawa ng project dito nung 2022? At meron bang natapos dito kahit na konti man lang? Ang sagot nila, wala. And meron tayong pictures taken just 3 weeks ago, less than a month ago, galing sa tulay na yon, na nakikita na wala talaga dito. So wala. May project na inapprove ang administrasyon ni Duterte na tumawid ng taon, tapos tinurn over sa DPWH under Marcos administration, ghost project. Sinabi, tapos na ng October, naningil ng January 2023,
Ngayon nyo lang na-check 2025. November. Na ghost project pala yan. Sinong may kasalanan? Si Duterte o kayo? May kasalanan yan kayo. Pinabayaan nyo eh. Ang may kasalanan yan, si Pangulong Marcos. Bakit? Tinanggal niya yung Presidential Anti-Corruption Commission eh. Kung hindi sana niya tinanggal yun, o di merong nag-iimbestiga aside from ombudsman, na ang ombudsman kasi mag-iimbestiga yan pag may sumbong eh. Itong Presidential Anti-Crime Commission ni Greco Belhica, talagang chine-check nila isa-isa yung mga proyekto. Nakafocus nga sila sa DPWH kasi sabi ni Pangulong Duterte, yan ang pinaka-corrupt talaga na ahensya ng gobyerno under ng Office of the President. Yan ang pinaka-corrupt na talagang napakahirap linisin yan dahil napakagaling magnakaw ng mga tao dyan. Ginawa yung PACC specific talaga para doon at saka sa iba na rin syempre, pero nakafocus talaga doon kasi ang daming ang tinanggal ng mga district engineer ni Pangulong Duterte noon tsaka mga congressman na pinangalanan eh, nasangkot sa mga manomalyang proyekto eh. Di ba? Huwag nyo isisisi ka na naman ka sa umpisang-umpisa pa lang nung statement. Ang sinisisi na kagad sa kabila eh. Okay lang kung 2021 yan natapos, 2021 sumingil. 2021 nalaman natin ghost project. Hindi, 2022 natapos eh. October, iba na presidente. 2023 naningil eh. Bakit kayo nagbayad nang hindi nyo chinecheck kung tapos o hindi? O hindi natin yun pwedeng isisi sa nakarang administrasyon, sir. Pinakita na namin sa inyo yon. Galing sa kapitan yon. Nagsimula lang ito, talagang gumawa yan, yung sinasabi niya na meron na daw dati 3 weeks ago lang. At kinonfirm yan ng community. So ito ay ghost project na nasimulan, napondohan ng previous administration at nag-carry over na lang ngayon, nung 2022. So eksakto, umamin siya. Pinondohan, pero dahil nga magnanakaw yung bago, naging ghost nung bago. Kasi kung babalikan mo from 2021 pa atras, walang ghost. Wala eh. 2022 paabante, meron eh. Ayan na nga oh. Kayo nang umamin oh. Ano yan, tumawid yan sa taon ninyo. Tumawid yung responsibilidad sa bagong administrasyon ng DPWH, tapos ghost. Binayaran nyo sa panahon nyo. O, so sino may pagkakamali? Kayo o yung nakaraang administrasyon? So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala talaga, pero hinabol na lang nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipilit habulin ni yan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project na lang. At ito, papakasuhan na namin yung DE na yan. At kung magsabi siya kung sino pa ang mga involved dito, na ngayon ayaw pa niyang umamin, siguro natatakot siya, lahat yan makakasuhan. And siguro, sige, kasuhan mo nun, dahil mo sinasabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
walang hanggan.